Naglalayon tayo ng isang patas na pagpapairal sa batas. Kahit malaki ka, makapangyarihan ka, kailangan gumalang ka sa batas. Lahat ay pantay-pantay sa batas. Walang mayaman, walang mahirap, walang lamangan, walang dayaan, iwasan na natin ang palakasan. Ang lahat ay patas sa batas. Tama. Na tila dahas ang ginagamit, tila opresyon na ito, tila pinatatahimik tayo at hindi naman tayo bulag dun sa ibang mga pangyayari, katulad ng pagkakaso ng mga ibang vlogger, katulad ng isa-isa nang nadidismiss yung mga kaso ng Rappler, ni Laila De Lima, and so. Ito nga mga kababayan, nagsalita na si Congressman Marcoleta sa kapwa niya kongresista na ipairal ang tamang batas, at gayon din si Attorney Trixie Cruz Angeles sa pang-aabuso ng Kongreso sa kanilang kapangyarihan. Bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Kasarap pakinggan ang mga kataga ni Congressman Marcoleta. Daman-dama ko yung sinseridad niya sa pagpapaliwanag na ang batas dapat pantay-pantay, na walang mayaman, walang mahirap. Those who are less in life should have more in law. Kaninong statement yan? Kay the late President Magsaysay ata. Ito si Congressman Marcoleta, ito ang tunay na kagalang-galang, honorable ba, na kongresista. Bagay sa kanya ang isang congressman. Yung karamihan dyan, aywan ko na lang kung kagalang-galang pa ba o kawalang-galang. Imbes na congressman, yung naririnig ko lang ito nababasa, congressman. Okay. So, yung mga in-explain ni Congressman Marcoleta, bunga yan sa nangyayari ngayon sa Kongreso, na ang mga lawmakers na gumawa ng batas, hindi naman nila sinusunod ang batas. Example, Soto Law. Ipinasa yan ng Kongreso. Yan ang ini-invoke ni Ka Eric, na huwag niyang i-reveal yung source. Wala, ininterpret ng mga mambabatas on their own, kaya pinakulong nila si Ka Eric. Naisama si Doc Bador. Yan, yung mga pinapasaringan ni Congressman Marcoleta. Yung SMNI issue, yung ICC issue, ang dami na ngayon na hindi na karapat-dapat na ginagawa ng Kongreso. Kaya nagsasalita itong si Congressman Marcoleta. Saludo ako sa iyo, Congressman Marcoleta. Sana dumami pa ang kagaya mo sa Kongreso. At sana ikaw ang magiging Secretary of Justice in kaso kung anong mangyari kay Secretary Remulla. Sana lang. Okay. Ituloy po nating pakinggan ang paliwanag ni Congressman Marcoleta tungkol sa pagsunod sa batas. At si Attorney Angeles din, isang respetadong abogada, pasaring din siya sa isang kongresista, si Congressman Migs Nograles, na siyang may panukala sa resolusyon na parusahan ng SMNI, hindi naman niya maipaliwanag kung anong kasalanan ng SMNI. Tapos, yung sinasabi niyang chismis na hindi siya namumulitika, hindi siya tatakbong mayor sa Davao, wala, sinupalpal siya ni Attorney Angeles. So, pakinggan natin itong dalawang abogadong ito. Kasi lalong-lalo na sa panig nung walang impluwensya, sa panig nung maliit, yung underprivileged na sinasabi natin, talaga naman kapag hindi mo isiniayos ang pagpapatupad ng batas, talagang marami ang hindi nabibiyayaan at hindi na naipapairal ng pantay-pantay ang batas. Kahit ano ka pa, mayaman ka man, mahirap ka, halimbawa ay
ano man ang kalagayan mo o ang kulay ng balat mo. Oho. Kailangan pantay-pantay Pantay-pantay sa batas. Opo. Walang lamangan, walang dayaan, at wala na yung palakasan. Sapagkat yan ang basihan para sa pagpapaunlad at pagbangon ng isang bansa. The people deserve nothing less than protection from those who violate not just one law but multiple laws and from the spread of misinformation. If may lumabag sa batas at privilege na binigay sa kanila, then they should be accountable for that. Contrary to the chismis, ewan ko kung anong chismis yung sinasabi niya, I will not run for mayor of Davao. May ganon. And I have no intention of engaging in politicking. Uy, Congresswoman, newsflash, you're a politician. Walang away. So bakit kayo gumagawa ng away? Sino may sabi, Congressman Migs, na walang away? Actually, siguro nga, only in the sense na ang taong bayan po ay nagtatanong at nagagalit dun sa trato ng mga resource persons sa hearing on sa Committee on Franchises. Huwag mo naman sabihin na bulag kayo dun. Parang pinalalabas ninyo, walang away in the sense na na everything is okay. It's not. It's not po. Nadadamay talaga kayo sa galit ng taong bayan sa pagtrato ng mga resource persons. But more than that, masyado nyo naman pong minamaliit ang SMNI. Sabi niya, tinuloy pa niya, I refuse to be exploited, used as clickbait, and stay in a place which is not in line with my values and morals. Sure, ma'am. Pero who is exploiting you? Sino bang gumagamit sa inyo na clickbait? Bakit? Masama po bang punahin yung dismal na sagot ninyo, kumbaga dismal performance, doon sa pagsasagot ninyo sa mga katanungan ni Karen Davila? Maaari naman siguro magkomento ang taong bayan dahil unang-una, public figure ka. Pangalawa, very public yung interview ninyo. Pangatlo, hindi naman po sikreto na talagang all in, all out ang inyong partisipasyon sa Committee on Franchises. Sayang, kasi sa tingin ko, maganda naman po ang inyong pagtatanong doon sa committee hearing. Pero tila nawala yata lahat ng inaral ninyo nung kayo ay tinatanong ni Karen Davila. Lalong-lalo na nung tinatanong niya, paano naging, national security ang issue ng travel fund ng speaker. Lalong-lalo na ang publiko ang nagtatanong. Tuloy natin. Sabi niya, the resolution to urge NTC to suspend the operations of SMNI has already been adopted by the House, and we have yet to see how NTC will act upon this. Unang-una, Congresswoman Nograles, alam niyo naman, wala kaming away sa inyo. Pero, alam din po namin ang resolution ng Kongreso ay isang expression po ng sense ng Kongreso. Ngayon, maaaring i-transmit ninyo yan sa NTC at pwede naman pong walang action talaga ang NTC dahil hindi naman po ito petisyon o reklamo na kailangan ng aksyon. Ito ay resolution na nag-e-express ng sentimiento ng House. At least yun ang basa namin. Meron po bang mas matinding paliwanag dito? Sabi niya, I will continue my service to the people through PBA programs, projects, and services despite the constant harassment and attacks to silence me. Harassment. Sana po niliwanag tayo ni Congresswoman kung ano yung mga komento na tingin niya ay harassment. O ano yung mga instances na sinasabi niya na siya ay hinaharas. Attacks to silence her. Silence? Ma'am, Congresswoman po kayo. Kung kung may magsa-silence sa inyo, ay malamang taong mas makapangyarihan kaysa sa aming mga ordinaryong taong bayan. Sabi niya, huwag magpabudol, huwag makinig sa chismis. Si ma'am naman, nakibudol naman po kayo. Wala naman pong nagpapabudol. Lahat naman po ng tao na nagkokomento ay base dun sa kanilang pagpapanood ng interview ninyo. So hindi po budol yun, napanood nila eh. So after that, she wishes us all a peaceful, blessed, and happy holiday season. Amping
Amping Kanunay. Tama ba yung pag-pronounce ko? Nung nagsulat ang mga PMA alumni ng kanilang manifesto, hindi lang po isa ang ni-request nila. They requested also yung pagbabalik o pagsoli ng integrity ng Kongreso. Ibig sabihin, kailangan ang pag-handle nila ng hearings, halimbawa in aid of legislation, ay may respeto sa taong bayan, hindi yung ganyan. At saka parang kitang-kita naman masyado yung kanilang pagmamalabis, kumbaga, o yung impression ng pagmamalabis. Bukod pa dito, yun nga, yung reactions nila sa kanilang mga resource persons, ilang taon na nating napapansin yan. Ilang taon na natin silang pinupuna tungkol dito, gayon pa man, tila hindi nila tayo naririnig. Tila hindi nila tayo pinapansin, and they do it simply because they can. They are in power. Ngayon, kapansin-pansin, as we mentioned last night, ang isang kongresista na nagpa-interview pero hindi naman nag-aral. Bukod pa dito, paulit-ulit niyang sinasabing may violations yung isang istasyon na gusto nilang tanggalan ng prangkisa. Pero hindi niya masabi kung ano yung violations na yun at inamin niya na maghihiring pa. So anong ibig sabihin nun? May finding na siya pero wala pa yung hearing. So how do we expect na magiging fair yung hearing? Paano natin i-expect na magiging maayos sila pagdating dito sa sa paglilitis nila doon sa prangkisa ng SMNI? Naglabas ng pahayag ng pahayag ang ating Vice Presidente ng pasasalamat sa lahat ng tao na tumulong para mapakawalan, ma-release si Ka Eric at saka si Doc Lorraine. Now, mahalaga yung sinasabi ng ating Vice Presidente dito. Pasalamat daw sa lahat ng tumulong, sa lahat ng nagsalita laban dito sa sitwasyon na ito. Pasalamat dun sa mga PMAers, pasalamat dun sa mga tumulong sa kaso, and so on. Bakit mahalaga na ginawa ni Vice Inday ito? Kasi dahan-dahan niya, ina-acknowledge niya na ang ganitong pagsama-sama, pagtulong-tulong, we can effect change. Kahit malakas ang puwersa ng kalaban, kahit mayaman, kahit nakapwesto, huwag tayong mawawalan ng pag-asa kasi kaya natin. Basta sama-sama. Di ba yun yung that was the campaign thing, di ba? Ang sabi ni Inday, basta tayo'y magkasama. Unfortunately, yung ibang mga dati nating kasama, iniwan na tayo. Gayon pa man, the message is clear. We hang together or we will not make change. So, salamat kaya nakita niya yung wording ni Inday, lahat pinasalamatan niya. Hindi niya sinasabi na isang grupo lang ang may epekto. Ang sinasabi niya, lahat tayo. Lahat. Pati tayong mga hampas lupa. Alam mo naman, pati tayong mga hampas lupa, dahil nagsalita tayo, dahil ipinahayag natin yung na napansin natin na ganito, na tila dahas ang ginagamit, tila oppression na ito, tila pinatatahimik tayo, at hindi naman tayo bulag dun sa ibang mga pangyayari, katulad ng pagkakaso ng mga ibang vlogger, katulad ng isa-isa nang nadidismiss yung mga kaso ng Rappler, ni Laila De Lima, and so on. Nagagawa ito dahil mayroong mga tao na nasa poder, na nakaupo, na may power, na tumutulong sa kanila. Pero kayang tablahin ang power ng mga nakaupo. Kaya tablahin ng masa, tayo yan, if several groups come together, if we all come together for one single purpose. Salamat dun sa mga PMA alumni na walang takot na isinulat, naglagda talaga sa manifesto na sila po ay tutol din sa ganitong pangyayari at nagdidemand ng mas maayos na response o mas maayos na pamamalakad dun sa mga kongresista natin. Sabi ni Sony, it just feels that he's just doing whatever he wants to do since PBBM is so silent with all these ongoing issues, especially against VP ISD. There are a lot of attack dogs unleashed against the VP.
Well, alam nyo, may kasabihan sa batas na kung hindi ka tumutol, pumapayag ka. I'm not saying na yun ang ginagawa ng ating Pangulo, pero yun na nga siguro yun. Hindi na lang siya po nagsasalita. Kanina, sa Karambola, pinag-usapan din ni Boss Jonathan de la Cruz, ang bagong aksyon ng ating Pangulo. Kasi kanina, in-announce na ang presidente ay nag-appoint ng tila isang special presidential assistant on investments or something like that having to do with finance. Ang iniupo po ay yung advisor naman niya. Talaga, parang binago lang yung titulo niya. Ang na-observe dito ay si Pangulo ay hindi mahilig kung siya mismo, no? Hindi siya ganun kahilig na magtanggal sa pwesto, lalong-lalo na kung may pinagsamahan sila nung tao na yon. And so, rather than remove a person from office, pag merong hindi ginagawa yung taong yun, nag-a-appoint na lang siya ng ibang tao para gawin yung trabaho na yun. You can refer to Karambola this morning para mapanood ninyo yung full discussion ni Boss Jonat. Ang punto dito ay ganito siya mag-handle ng mga little conflicts. So, ang pagkaintindi natin, dahil hindi nagsasalita ang ating Pangulo tungkol sa mga aksyon na natatamaan ang ating Vice Presidente, ay sinasang-ayunan niya dahil hindi siya nagsasalita against it. Pero, at ganito po ang kanyang character. Kumbaga, nag-a-avoid siya ng conflict. So, para hindi na lang siya mukhang aggressor laban sa ating Vice Presidente, ay hinahayaan lang niya kapag ang ibang tao ang nagsasalita against the Vice President o gumagawang aksyon kung saan nasasaktan o naaapektuhan ang ating Vice Presidente. So, hindi man siya kasali dun sa mga aksyon laban kay Vice Presidente, parang it would be uncharacteristic naman na wala siyang sinasabi o ginagawa upang mahasalag, maharang, o malusaw yung ganong klaseng mga perceived attacks or actual attacks. Sabi ni Eric, yes, Junior, PBBM appointed a new official with rank of secretary to steer investments and economic development. That's the official line. Okay. Sabi ni Ma'am Pinay naman sa YouTube, Speaker must have forgotten that respect must be earned. It is not given freely. It is not the person that must be respected at first, but the position that that person holds is what is being respected. Kumbaga, it is the office. Opo. Sabi naman ni Tem, na nilalagyan ko ng dark background, na nagawa. Bakit po kaya kinuha ni PBBM ang Department of Agriculture, then eventually binitiwan without any significant na nagawa? I assume that's what you're saying. He had a vision, or he has a vision para dun sa mangyayari sa Department of Agriculture. Unfortunately, ang tingin ko dyan ay sobra siyang busy. Kasi nakailang beses lang siya nakadalaw sa opisina ng Department of Agriculture. Hindi naman, nasa Quezon City yun. So, ang tingin ko is that dahil sa kabisihan, sa dami siguro ng ginagawa at naiisip o sa iba-ibang departamento na kailangan niyang tuunan ng pansin, kinulang yung kanyang pagtutok sa Department of Agriculture. Gayon pa man, siguro rin nagtagal yung paghahanap niya
kahilinhina niya o papalit sa kanya. Sa totoo lang, historically, ang dami talagang problema ng Department of Agriculture. Kung kaya't, tama rin naman po kayong magtaka kung bakit hinawakan niya, binitiwan niya, tapos hindi maliwanag kung ano yung mga nabago doon. Posible namang problema ng komunikasyon yun, may nagawa pero hindi natin alam dahil hindi na ilalabas, or totoo yung nakikita ng taong bayan na wala namang significant na nagawa. Sabi ni Bart, sana open the books of Congress. Please, pamasko niyo na yan sa bayan. Naku naman si Bart sa YouTube. Para namang may chance yun. Hinihingi natin kasi, originally, talagang hinihingi natin yan, panabla. Teka, kung gusto ninyo ng transparency kay VP Inday, abay kayo din. Pero, itong si Bart, parang ang feeling niya is talagang mapapagbigyan. Please, regalo na sa... I really doubt if they're going to do that. Gayon pa man, kailangan pag-demand pa rin tayo. You know why? So that they feel the pressure. They feel nakatutok tayo sa kanilang gawain. Kung nagustuhan mo ang ganitong video, huwag kalimutan ang magkomento kung ano ang saloobin mo. Salamat po.